check. Ako nga pala si Jason Hoson and isa akong barista and kusinero at the same time. At may inalagaan din akong munting kapihan. Yun, naisip ko lang gumawa ng mga ganitong video kasi ano siya therapeutical siya para sa akin. Tapos syempre gusto ko din i-share ng libre yung mga nalalaman ko sa pagtimpla ng kape and kapag may opportunity makapagluto din. Yun, so yun lang. Hindi naman ako professional na barista. Ano lang, hilig ko lang talaga magtimpla ng kape. Home brewer kumbaga. Tapos ayun, araw-araw ko lang din siya ginagawa kasi nga may kapihan kami. So lahat ng i-share ko or ituturo ko based lang naman to sa sa experience ko tsaka sa ginagawa ko. So yun, sabay-sabay tayong matuto, tapos sabay-sabay tayong mag-explore tsaka mag-experiment ng mga kung ano-anong timpla, diba? Nakaka-enjoy naman eh. So yun, tara magtimpla tayo ng isa. So yun, ito meron tayong bagong bili na kape, single origin from South City Coffee Roaster. Isa to sa mga the best na coffee roasters. Babait yung mga may-ari nito. Ito, Mount Apo del Sur, single origin na Arabica. Variety niya, Catimor Typica Bourbon, process anaerobic natural, elevation 14 MA SL. Yung nito, yung farmer nito is si John Elaga. Tapos expecting ito yung mga lumabas na taste notes dun sa mga sa mga nag-cupping is nectarine, wild berries, tsaka cacao. So yun, dahil kaka-roast na lang nung October 38, so hindi pa siya pick, no? Ilang araw pa lang siya, pero try na natin siyang i-brew. So yun, buksan natin yung normally ang ginagawa ko dito para ma-check ko yung niya, yung roast profile niya, kinakagat ko to kasi sa crunch or crisp ako naka-base para malaman ko yung tamang niya, tawag dito, yung tamang gagamitin ko na tubig. Kasi yun nga, minsan by color makikita kung dark, medium, or light, pero wala lang, trip ko lang na kagatin siya para dun sa niya, mas tawag dito, mas makapa ko siya or ma-check ko yung profile niya, yung kumbaga sa preference ko lang naman. So yun, kinat ko lang yung video kasi kinagat ko yung beans. Excuse, kasi siya, tutunog siya baka disturbing yung pagmuya. So yan, open lang tayo ng ng weighing scale. Tapos ang usual ratio ko dito is 15 point something yung grams, tapos 240 yung water ko. So 1:15. Kuha lang tayo ng beans 15. So, parang di makikita dahil sa ilaw ng scale. Pero yun, 15 point something siya madalas, or 15.1 usually. Yun yung lumalabas sa akin or yung kinukuha ko na timbang para lang safe. Kasi minsan yung mga niya, pag grinds mo, yung mga naiipit, so hindi siya magsasakto ng 15, pero safe na rin naman yan. So yun, grind lang natin tong beans. Medyo matagal lang mag-grind yung beans depende pa yun sa profile sa roast profile ang gamit ng beans. So ang medium medyo sakto lang, yung dark medyo mabilis, and yung pinakamabilis i-grind
ang pinaka makunat is yung light roast. So mga ilang minuto lang to, sakto din habang nag-grind pa init na ng water. Since medium naman to, medium roast, so ang water ko sa kanya is 93. Tapos kapag okay na yung beans natin, pag nag-grind ko na siya maayos, yun na, i-rinse ko na yung mga gagamitin natin na na baso. Tapos syempre assemble na natin yung ating V60. Ito ano yun, timer, tapos Hario na V6001. Tapos yung papel ko din, ito Hario din na pang 01. Ano lang siya, titiklop mo lang yung papel. Ito may naman yan eh, may linya. Tapos pag natiklop mo na, rinse lang natin yung papel. Sabi nila ginagawa daw to para daw hindi maglasang papel yung coffee extract. Tapos sabi din nila kasi kapag hindi pa basa yung papel mo, siya pagka nag-pour ka na, mas matagal yung first drip niya, kasi nga syempre sisip-sipin na nung papel yung flavor. Yun din, makaka-apekto pa pala yun sa flavor ng mo, inumin mo, kasi syempre mauunahan ka ng mauunahan ka ng papel sa lasa ng kape mo. Kung mahal yung kape mo, hindi jackpot yung papel, unahan ka pa sa mga notes. Ayun, tingnan mo, 15.1 ko siya kanina sa timbang, pero nung sinalin ko na siya, sakto siyang 15. So talaga nagpapasobra ako ng 0.1. So ito ginagawa ko dito, nalalagyan ko lang siya ng maliit na butas sa gitna. So gumagamit ako ng chopstick, lalagyan ko lang siya ng sa gitna para makatulong sa agitation. So yun, start tayo. Pag nag 93 na yung water, bumaba kasi yung temp tayo, nag-rinse. So yan, hintay lang ako dito. Bilis lang naman yung ngayon, yung kettle, lalo na pag magaganda yung gamit mo. So yun, first pour, tawag dito bloom. So usually siya 30 seconds siya pinapa-bloom. Tapos ang ratio ko dito is 60-60 hanggang 4 na pours. So first pour 40, yung bloom ay 60 pala, sorry. Tapos nun, tayin lang natin siyang mag 30 seconds. Tapos agitate lang natin ng konti. Tapos pag 30 seconds na niya, 60 ulit. Tapos every 10 seconds yung rest. Kunyari 30 seconds nag-pour ka, tulad nito, pag ako 30 seconds, tapos ma-reach ko yung 120 na timbang, 40 seconds. So rest ako 10 seconds, 50 seconds na ulit ako mag-pour ng third pour. Yan, another 60.
So, turning 180 na tayo. Sorry, bumabara yung ano. So yun, 102. Antay lang tayo ng 12 para sa final pour natin. 180 to 240. Ako ng 240. Okay lang naman yun kahit may makita kang point sa ano. Hindi siya yung saktong 240. Safe naman yun, wag lang sobrang laki. So yun na, nag-final agitate lang ako. Ang expecting brew time ko nito 2 minutes and 30 seconds to 2 minutes and 45 seconds. Yan, usually kapag sobrang bilis ng pour, ng pag-pour niya, yung final drawdown niya, tsaka ako nag-a-adjust sa tawag dito, sa grind size. Baka masyadong malaki yung grind size ko, pwedeng mas maliit kung mas matagal. So dito naman pasok naman siya, no? Okay naman siya. Ano lang natin, i-separate lang natin yung V60 sa ano. Ganun. Ayos na. Kulit eh. May video hindi pala kita pero ayos lang. Yan. Sorry. Newbie error. Pero okay lang. Importante naman yung mga kinikwento ko eh. So yun. Haluin mo lang. Ginagawa nila. Wait lang. Kuha na natin. Ito lang lipat natin ito. Usually ginagawa nila pag bagay yung mga nakasanayan tsaka mga nakikita ko, ginagawa hinahalo lang nila ng sa tawag dito ganito. Yan, haluin lang nila yan ng ganyan. Pero akong normal na ginagawa ko para mix siya ng maayos, hinahalo ko siya ng kutsara. Gamitin ko tong kutsara ng anak ko. Wala akong mahanap na panghalo So yan. Yan. Okay na. Tapos nyan, pwede mo na yan tikman. Salin natin. Explain ko lang din pala yung sa taste notes, no? May nakalagay na taste notes yung mga single origins. Normally meron dapat yan kung kasi pag kinaping yan ayun yung mga lalabas na notes. Tapos madami yan sila usually na nag-a-agree kumbaga kung ano yung malasahan nila ng halos pare-pareho, pag-a-agreehan nila yun lang naman yung base na nalalaman ko. Tsaka nila yun isusulat na ito yung taste notes. So yun, pero yun nga, subjective kasi yung panglasa ng mga tao It's either malasahan mo yan lahat, isa lang malasahan mo, or wala kang malasahan. Kunwari malasahan mo parang brown sugar, or malasahan mo caramel or ibang flavors, okay lang yun. Kumbaga as long as na tawag dito, as long as na may nalasahan ka. Harap natin yung camera. Yun, as long as na may malasahan ka na hindi lang siya
acidity, hindi lang siya yung bitter taste. Goods yun kasi yun nga, meron ibang lasa yung kape. So yun lang naman yun. Kumbaga para sa akin lang naman, guidelines yung taste notes, kumbaga what to expect, pero not necessary na ayun talaga yung malalasaan mo. Syempre unang-una, subjective yung panglasa natin, tapos ano pa, yung factor pa na pag maliit yung mga ano mo, kumbaga mga nalasahan mo na pagkain, parang walang idea yung panlasa mo, so hindi niya mare-recognize kung ano ba yung flavor na yun. So ang unang-unang mare-recognize ng palate mo is kung ano lang yung na-register sa kanya. Kunyari, kaya nalalasaan natin yung kape na mapait, hindi natin agad-agad nalalasahan yung mga taste notes nila kasi nga walang idea yung panglasa natin kung ano ba. Katulad nito, best example, ano ba yung lasa ng nectarine tsaka wild berries, di ba? Ano bang nun, kumbaga ano ba yung i-expect mo kung hindi ka pa naman, kung walang idea yung panlasa mo sa lasa nun. So mako-confuse siya. So ang ibibigay niya sa'yo or ang mare-recognize niya talaga is yung natural flavor ng kape, which is yung pwede siyang acidic, pwede siyang bitter. So yun lang naman. So pwedeng kapag nagkape kayo ng mga ganito, pwedeng iba yung malasahan ko, iba yung malasahan nyo, pero okay lang yun kasi yun nga, may malaking role or factor yung mga nakain na natin or mga nalasahan na natin. So yun lang naman. Enjoy na itong kape ko. So, ayan. Ingat kayo palagi.